Dito ngayon ako sa harapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung pinati-take over nila sa akin noon. Ito yung bagong building na ginawa nila eh. Pero panlinlang lang ito. Akala nyo dito nag-i-imprenta ng dollar. Hindi, dun sa Naga. Ayun yung sa kabila oh. Yun oh. Kaya puro karanta-rantaduhan na nalalaman itong mga Marcos na ito, mga Duterte. Buwari nag-aaway pero ang totoo niyan eh, nagkukan sila eh, nagkakasundo. Sana bigyan ninyo ng pansin yung caption na sa YouTube na title eh, nagkainitan, may biglang umeksena. Kaninong pagkawala ito? Ako yung doon sa Freedom doon sa Freedom Monument, ako yung nagtanong sa kanila kung saan nanggagaling ang pondo. Ngunit pilit nila niniiwas eh. Madalas mahirap akong paniwalaan ng mga tao dahil sa aking anyo, abang anyo. Kung may sasakyan sana ako, may mga alahas, maayos sa pananamit, magtatagumpay kaya ako. Kaya, ang turing ng mga rallies na doon sa Freedom Movement, noong September 13, dahil pinapunta ako doon eh, isang yagit na kanilang sinasabi, nalipasan daw ako ng gutom. Baka sila magutom itong mga kwan na ito. Wala silang kamalay-malay na ako ay isang bagyo. Kailangan matahimikin ko sila sapagkat karamihan sa kanila ay walang alam. Nalilinlang lang sila eh. May nag-uudyok kasi sa kanila. Mga bayaran yung mga kwan na ito, itong mga realista na ito, mga bayaran na ito. O hindi kaya ginagamit ng mga iglesia para may tago yung kanilang lihim. Kailangan maunawaan ako. Mahirap kang unawain ang tanong na mahirap bang unawain ang tanong na saan nanggaling ang pondo na ginamit sa flood control project. Ano yan? Napulot ni BBM sa kalye? Yan ang sinasabi ko. Kaya nga nagpapalabas na ng polymer. Kasi noon ko pa sinasabi, pag umabot ng 59 o 60 ang halaga ng bawat dolyar, ay nasa recession na tayo. Kaya nga nagpapalabas sila ng polymer. Yung polymer na yan, hindi pera yan. Ginagamit lang yan ng panluloko sa atin upang huwag bumagsak. Pagkatapos, yun ang ikinukuhan nila, ang ibinabayad dyan sa polymer na yan ay yung dollar. Na inimprenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan ang katotohanan dyan. Teka muna dahil ayun yun eh. Ayun ko minsan eh. Dahil nasa tabing highway lang ako dito sa Dayway. Kaya ngayon, duplicabig sila. Mantakin mo, babayaran natin sa Hong Kong, Shanghai, pagkatapos palalabasin nilang utang ng Pilipinas, yung babayaran pa uli natin. Saan yung mga panlulokong ginagawa niyan? Kaya ito si Marcoleta, sinasabi niya noon, libre kuryente. Ay ngayon nagkalantaran na. Paano mo malilibre kuryente ngayon, Marcoleta? Ngayon, sino bang pinangangalagaan ng mga realista na ito? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pagpapaniwalaan yan, yung mga rally na yan. Nagkaroon na tayo na EDSA 1. Sa buong akala natin, may ayos na, malilinis na ang korupsyon, mga pagnanakaw sa gobyerno. Ay hindi pa rin. Nagkaroon uli na EDSA 2. Sino nakinabang? Di yung mga politiko. Yung EDSA 1 na nakinabang dyan si Salunga eh. Kaya nga tinatawanan siya ng mga reporter eh, na ang laki na ginasto niya sa pagkakandidato. Pagkatapos natalo, yan ang kwan sa kanya.
Kaya napakahirap itong kalagayan ng bansa natin. Kaya nakita ko, ang daming homeless na tao na dito. Wala, kaya naghihirap na talaga ang kwan. Pagkatapos sasabihin maganda ang kwan. Putangin lang itong Marcos na ito eh. Kung kinuhan sana nila sa akin, hinayaan nila magsalita. Nung una, hinayaan ko lang, kasi ganito yung pangyayari nung una, hinayaan ko lang magsalita yung spokesman nila eh. Pero lagi nakatingin sa akin eh. Hindi ako kumikibong, ngiti-ngiti lang ako. Sabi niya siguro, ito na yung panggulo. Oh. Kaya nung tanungin ako kung saan nanggaling yung pera na yan, sabi ko, yung ini-imprenta ng Central Bank ng mga dolyar. Ayaw nilang panin, wala daw pakialaman Central Bank sa rally na yan. Eh kung sana, kung makuha ninyo yung na yan, yung pundo na yan, malaman kung saan nanggaling, doon pa lang mababawasan o tuluyan na mawawala ang korupsyon. Eh hindi, ipinangingilagan. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa mga maharlikang general. Sila nagpapatakbo sa gobyerno natin. Oh, kaya nagpapatakbo, nagyayabang si Marcoleta. Yung tarantado na yan, bugok na yan. Oh, magreklamo ka, reklamo ka. Sira ulo ka. Oh. Pantakin mo, 5.1 trillion. Kasi nung una, ang utang nung kanang primero eh, 277 trillion ang utang ng Kano. Nagtaka ako na at ang natira ay yung 150 trillion. Yan ang hinahanap ko sa gobyerno ni Juan, sa gobyerno ni Duterte, sa gobyerno ni Marcos. Yan ang totoo yan. Kaya napakalaking pera nawawala pagkatapos pinagpapaniwalaan nyo yung dalawa na yan. Oo. Kaya yan ang pagpapalabas ng polymer. Wala. Kaya walang nangyari sa EDSA 1 at sa EDSA 2. Kaya yung mga general ngayon ang mga gumagalaw. Kasi yung mga sila, bawat general na re-retire, malaki ang pabaon. Oh, nagkabulgaran yan. At saan kumukuha ng pabaon? Eh samantala, naghihirap ang Pilipino. Oh, dito sa mga ini-imprintan doon yan. Yan ang kwan. Pagkatapos, aangkinin nila itong kwan na ito, itong, anong pangalan nito? Yung, aangkinin nila yung, kwan na yung September 21. Oh, ano ba yung September 21? Yan, 2025. Yan ay pinakita doon sa bandila ng Divino Verbo na siyang mga ngalaga sa bundok ng Sayon. Oh. Ang kinunuli na iglesia ni Manalo. Ang ngayon, hindi naman ninyo alam kung ano ang nakatagong lihim diyan sa September 21, 2025 eh. Wala makakapagpaliwanag yan. Kaya maaari yan ang sinasabi ko na 3 dark of darkness. 3 days of darkness. Sino makakapagpaliwanag yan? Oh, eh mga tanga-tanga yung mga religion na yan, lalo na yung iglesia ni Manalo. Tanga-tanga yan, walang alam yan. Ang alam lang niya yung letra por letra. Kaya nga, sabi ko, natatawa na lang ako sa mga gago na ito eh. Kasi ganito yon. Ayan o. May lihim yan. Ito isang talinghaga ito eh. Bakit sinabing kwan? Bakit nakabatay sa 3 days of darkness? Kasi lahat halos puro tres yan. Oh. Kaya tignan nyo, September 21, 2025. Yung September, kasama na buwan, kaya yon 3 times 3 yun. Ngayon, yung 21, 7 times 3, kaya 7, 7.
3.7. Ito naman, 2025, kung susumahin mo, yung suma total niyan, yung 2 plus 2 plus 5 equals 9 din. O, ngayon, ayan, ang lumalabas. O, 3, o, 3, 7, 7, 7, 3, 3. Ngayon, saan natin dapat ibakay yan? Kasi, ayaw paniwalaan ng mga iglesia ni Manalo, mga Katoliko o ano man, basta religion, ayaw nilang paniwalaan na may ikatluntipan. Kaya nga, paano ninyo masusolba rito kung hindi ninyo alam ang kanyang katwiran? O, ang sabi doon sa Mateo 6:33, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat na yan ay parang may dadagdag sa inyo. Ay paano kayo madadagdagan? O, kaya nga sinabi doon sa doon sa susi ng karunungan tinimbang ka pero ikaw nasumpong sa timbangan pero ikaw nasumpungan kulang. Kung kulang ka, ano idadagdag sa iyo? Di wala. Yan, ganyan kayo katanga. Ngayon, yan, yung 7-7 na yan. Yan. Oh. Nakabatay yan sa ala-ala bait loob. Yun. Kaya dyan may doktrina yan. Kaya hindi nga nila makuha dahil hindi nga nila masumpungan dahil hindi alam. Lahat ng religion hindi alam ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya hindi nila makuha ito. Ngayon, pero nasa Biblia pa rin ang mga patutuo nito Ngayon, yung 3 times 3, yan yung una, 3 times 3. Yan. Yung 3 times 3 na yan, question mark yung huli. Dito sa isa, sa 2025, question mark din yung huli. Ngayon, may kuwan yan may talagang nakalagay sa Biblia yung pagtawid nila sa dagat na mapula, pagtawid ng mga Israelita, pero hindi nakasama si Jesus din sa pagtawid dahil dyan talagang magkakasala siya Ngayon, ito nakabatay doon sa TBM, LSM, yan code name TBM LSM 666 ng Alpha Omega World Martial Program. Sino ba nagtatag hindi ba si Marcos? Kaya hindi nila makuha ngayon yan. Kaya yan yung TBM pinalabas ni Marcos na ala-ala yan. Yung LSM pinalabas niya bait. Pagkatapos yung 66 ay yung loob, yun ang 666. Pero ang totoo niyan, ang doktrinong totoo niyan ay yung loob. Ayan loob, ala-ala, bait. Ngayon, kung kukunin mo yung mga unang letra, unang titik ng ala-ala, bait, loob, ay lalabas love. Pero kasintunog din ng love. Sino ba nangangarap sa love? Hindi ba si Jesus? Yan ang katanungan niyan. Ngayon, ano nangyari nung bago sila tumawid? Ito, nasa X1 ito. Ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw. Isang haliging ulap, isang haliging apoy upang tanglawan sila at makapaglakad sa araw at gabi. At ito ay hindi umihiwalay sa kanila. Makikita mo yan sa Exodus 13, 21 to 22. Kaya, ngayon, paano yan ngayon? Di yung flesh na yan, tatalon sa likuran niya.
ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay na nasa likod nila. Kaya yung anghel na yun pumunta sa likod. Ngayon, ang question mark na ngayon dyan, yung Juan, itong alaala, itong Juan na ito, espiritu naman, yung sa Exodus 13. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipsyo at kampamento ng Israel. Merong ulap at kadiliman. Kung gayon, binigyan sila ng liwanag sa gabi, ito nga yung buwan. At ang isa't isa, hindi magkalapit ng buong magdamag. Yan sa Exodus 14:20. Sino ngayon yung tres? Bukod sa Israelita, yan ang hindi alam. Kasi may sumabay sa kanila na napakaraming hayop. Yan makikita ngayon yung sinasabi kong Darwinian evolution. Yun ay mga espiritu ng mga panganay na Israelita. Yan ang gustong iligtas ni Jehovah at saka ni Yahweh, hindi yung mga Israelita. Napakalaking tanga talaga ito mga na ito, religion eh. Ngayon, yung kailangan gawin mo yung gagawin mong tatlong tres din yung yung unang yung tres pagkatapos koma, question mark, pagkatapos yung pangalawa naman question mark, tres. Kaya yan ngayon ang ngayon yung espiritu niya ngayon, yun ang tres, yun ang unang tres, yung espiritu. Ngayon nung pumunta sa likuran, yan ang napunta ngayon, yan ang naman ngayon. Yun nasa harapan, yun ang napunta sa harapan, yun nasa harapan napunta sa likuran. Ngayon, ano yung sa likuran? Kung ibabatay mo sa alaala, loob, bait, di yung bait di yung alaala, bait, loob, di yung loob ang yun ang nawala, yung espiritu. Kasi pag espiritu, ang pagkakabaybay letter, yung hulihan ay letter U, yan ay karunungan. Ngayon, kung letter O naman, ang pagkakabaybay ng espiritu, yan ay spiritual na nilalang. Ang condemnative MLSM, yung nga nakikita nila doon sa dokumento ng Alpha Omega World Martial Program, walang development ito. Kaya kung ang initial ng diktador na ay FEM, at kung ibabatay sa Exodus 14:19 ay magiging ganito. Yan, tumalon, pumagit na ano yung EFM. Yan. Kaya yan, yung EFM, yan ang spiritual wonder boy. Ano yan ngayon? Kung paano naging 77 ay ganito. Ang bilang ng mga letra o titik sa kanyang pangalan, first name, sa middle initial, middle name, at saka sa surname niya, yung apelyido niya ay pawang 57 letra. Yan ngayon ang nagiging yan. Kaya napunta sa kanya yung spiritual wonder boy, yung 777. Ngayon kung kay Marcos, kay Marcos 976, hindi pwede.
Ngayon, kay Bongbong naman, 9, yung Ferdinand, dahil junior siya, yung naman, Romualdez, 9 din, 6 yun. Dahil yung paglitaw ng 6, katulad ng paglitaw ng letter H sa pangalan ni Woba, babaliktad ngayon yung yung 9. Pagbaliktad ng 9, magiging 6, kaya 666. Pero sinasabi naman, ang anak at ama ay iisa. Oh, di isa sila, kaya sila ang 666. Oh, maliwanag. Pagkatapos pagtatanggol ninyo, ninanakawan na kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Oh, saan naman kayo nakakita ng ganun? Oh, yung nakalaan sa mahirap. Anong binibigay sa inyo? Ayuda. Oh. Kaya ngayon, saan ang patutuo nung kwan na yun? Yung ganung 666. Yung junior at saka senior. Eto ngayon. Oh. Oh. Yung Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. Yan. Oh. Ngayon, kung ikuka mo sa paganon, pakrusada, oh, makikita nyo, senior. Pero kailangan unahin natin tong RP. Yan oh, yung RP. Oh, pagkatapos RP din yung kwan. Oh. Kaya yan, ang magiging kwan yan, Pilipinas. Kaya kung ito senior, oh, senior din yung pagano'n. Kaya dahil pabalik, kaya magiging junior. O SR. Sa halip na SR, magiging JR. O. Ayun. Kung titike yan, kailangan ibatay natin ngayon ito sa yan natin ibabatay ngayon sa 333 dahil wala na yung uno-uno dahil hindi kinover yun kaya dyan tayo magsisimula. Yung 333 yan ang mata, yung 444 yan ang oro, yung 555 yan ang plata. Ngayon subukan natin unahin yung 444 dahil yung mga magkasunod na yan gagawin natin mata ang 444. Ayan. Oh. Ngayon, yung 555 oro, yung 666 plata. Oh. Kaya ang akala ni Marcos ngayon, yung diktadura, akala ng diktador ngayon, yung 666 ay madadalisay yung anak niya. Ano madadalisay? Magnanakaw nga yung guhit ng tigre ay hindi na mababago kailanman. Kaya yan ngayon. Ngayon, kung susubukan naman natin, ang 555 ang gagawin mata. Ayan. Oh. 555 mata. Yung 6 oro. Yung 77 plata. Nangangulugan. Ang dadalisay dyan, yung 77, yung spiritual wonder boy. Dahil nga nagmura nga ako noon. Minumura ko dahil sa awa ko sa mga mahihirap na ang ginagawa na ng mga Marcos at saka mga Duterte ay mga kanyan, pagnanakaw. Yung old money, yan ang ninanakaw nila. Yung treasury bond na nakalagat doon sa Singapore. Kaya panay ang punta niyan, putang ina niyan sa Singapore Oh. Kinakausap nila yung UBS doon. Pero kasabwat dyan, ang kausap din nila dyan ay yung
monetary ah monetary Singapore, ano yun, MAS, Monetary Authority Singapore. At ang namamahala dyan ngayon ay yung JSR. Ito nga yung Goldman Sachs Revenue. Sa kanya nakapasok ang pera na yan. Pag-aari ng mga Marcos yan. Pero hindi naman nila dapat palitan yan dahil kunyan nakabatay sa yung perma ko. Kaya nga ang ginawa ni Trump, kinausap niya yung Papa. Pinatay nila yung Papa. Pinapatay ni Trump. Sa anong dahilan? Kasi yung mga gobernador ngayon ayaw nila masangkot sa gulo, sa iskandalo. Kaya napakabigat Ngayon, kung sasangkot sila sa iskandalo, dahil ang mangyayari, ang nagmumonitor ng mga senakwan ng pagpapa-imprenta ng Central Bank kay Vatican kaya binigyan din ni Marcos yan Ngayon, ipinalit nila yung Amerikano. Siya ngayon ang sumisira sa pananampalataya ng mga Kristiyano, mga Katoliko. Yan si Francis Leo. Alam din ni Kanyang na pag-usapan ni yung Papa na Pope Francis na Leo lang pala yun. Yung alam ni Pope Francis na sila nagmumonitor na mga nag-iimprenta sa mga central bank, yung mga pananalapi na yan. Kaya yan ang mga problema nila ngayon. Kung ganun ang ginagawa nila, kailangan papatay. Sinabi din kay Taglian, kaya alam ni Taglian ni Himi, kaya ayaw nilang gawing papa si Tagle. Yan ang totoo niyan. Ayaw nilang maging papa si Tagle dahil nasabi sa kanya yan ni Pope Francis. Talaga. Kaya nga nag-uusap si Francis at saka si Trump Yung sinasabi ninyo na kinuha ni Trump yung mga ginto, walang ginto. Ang Amerika, walang ginto. Sabihin ko sa inyo totoo, kaya ayaw niyang auditin yung nasa Fort Knox, yung tarantadong Trump na yan. Yan ay aso-aso ng mga Marcos, kaputsaba ng mga Marcos yan, yung pag-iimprenta dito ng dollar. At ayaw din. Kaya nga hindi na makapagpalit ang China, ang Japan at saka Singapore ng mga old money. Yung old money na yan na sinasabi ay yung mga treasury note nung 1932 hanggang 1934. Ngayon, kung gagawin natin ng 666 naman ang mata, ganito naman ang mangyayari. Kaya yan, yung 666, ang kinin niya, yung oro at saka plata, yung ginto at saka platinum. Paano niya ang kinin yan? Kaya dito, nakabatay yung account ni Juan. Nagsimula tayo sa 5-5. Dito, yung mata. Sa halip na kanyan, plata. Siya ngayon ang hahatol dito sa 5, 6, 7. Yan ang unang tatlong numero na kinuan ni yung account ng diktador Marcos, yung diktador. Yan ang unang kanyan. Pagkatapos, ngayon, 4-7. Ano yung 4? Kung susundin mo doon sa panang oro, plata, mata, yung 4, ginto pa rin yun. Uno, oro, oro, plata, mata.
Ngayon, yung 4 oro uli. Ngayon, hanggang 7, oro pa rin yun. Yun ang gustong angkinin. Kaya nga, kinukuha nila eh. Pilit nilang kinukuha yan eh. Kaya yung pagkakakuha yan, yung unang 5 na account number ni Marcos 56747. Ano naman yung uno at saka yung kasi nakabate pa rin doon sa haliging ulap at saka haliging apoy. Ang haliging apoy ay kalahati ng buwan yan. Kaya nga haligi, kalahati ng buwan. Ngayon, kung kalahati ng buwan, walang sapat na liwanag upang maunawaan ninyo ang katotohanan, yung mga bagay-bagay. At yung makikita ninyo doon sa hukom 8:21 at saka 26. Yung hugis kwan yan. Hugis kalahating buwan, half moon. Oh. Ngayon, kung may ulap naman, haliging ulap, ay nangangahulugan na hindi sapat din ang liwanag. Kasi may ulap, natatakpan ng ulap yung liwanag eh, makulimlim. Yan ang mga kahulugan yan. Kaya yun ang sumunod, 11. Paano naman yung 6 Yung to, plata. Kaya kung magsisimula tayo sa 1, yung 1, oro, yung 2, plata. Ngayon, kung ano yan, pero ang gusto mauna ni Marcos ay yung ginto eh. Kaya yung 6, yun ang oro sa 5. Kaya yung 6 doon ay magiging oro. At yung naman, yung 6, yun naman ang plata. Kaya inuna yung plata dahil sabi ng Panginoon ng mga hukbo, akin ang pilak, akin ang ginto. Oh. Kaya yan na dyan nila ibinatay, hindi taon yun. Yung pagkatuklas. Kaya nahuli na yung account ni Marcos sa PNB Naga, pero may withdraw doon sa PNB Daet. O yan. Hindi na na ngayon. Booking na. Kaya nga napakahirap. Yan ang 3 darkness niya, 3 days of darkness, panay tres. Talinghaga kasi yun eh, yung binigay na date na yan, mahahatulan na kayong matatakaw ng ginto. Hindi ba iglesia ni Manalo? Baka huliin na kayo, uhuliin si Manalo dahil suwapang sa ginto. Pati yan si Marcoleta, kontakin mo, sasabihin libre kuryente, inangkin na ninyo yung na yan, yung pangikain na September 21. Akala kasi ninyo na yan, para sa inyo na yan, kaya inaangkin na ninyo para sa kayamanan na yan. Hindi ninyo alam ang lihim yan. Kaya pala sinasabi nitong si Marcoleta, wala na, hindi na kayo magbabayad ng kuryente. Utangin na mo ka, saan ka ngayon kukuha ng pambayad mo? Tarantado ka. Kaya itong mga iglesia na ito, mga swapang ganid, ambog, wala namang kakayahan. Paano yan ngayon? Kaya nga sinabi ko na nung primero sa inyo, yung blueprint, divine blueprint, yun ang divine blueprint yan. Kailangan may paliwanag mo itong kung ano yan, September 21, 2025. Kung hindi mo may pawakan yan, hindi kayo ang may-ari ng kayamanan, hindi sa inyo nakapangalan yan, hindi sa inyong mga Marcos, hindi sa inyong Trump. Abay, kinukuha na nila yung Gisara. Tatawa-tawa ako. Yan ang 3 days of darkness. Anong petsa ba ngayon? 18. 19, 20. Pag 20, paano na yan?
Susunod, 21, dililitaw na yun, nakasunod sa akin. Dahil nalinis ko na ang daan. Oh. Anong mata niya? Anong palatandaan ng mata niya? Ewan ko sa inyo. Hindi aso. Putang ina nyo. Sino siya? Gaano siya katanda? Oh. Yan sinasabi ko sa inyo. Mga kupal kayo. Wala kayong kaalam-alam. Pupunta na siya nang hatol sa inyo. Oh. At kung ano i-recommend ako na hatulan, hatulan na kayo. Oh, yung pagpunta ng anghel doon sa likuran ay nangangahulugan yan, mawawala ng diwa yan, BBM na yan, maski na yan, Duterte na yan. Oh. Marami kayong mawawala ng diwa. Yan ang katotohanan dyan. O sige na, 35 na.